Ginawa naming motel ng sweeter ko ang isang beach sa Cavite. Hi Kuya Junjun, ako po si Nika, 20 years old. This story happened 2 months ago. I just wanted to share the unforgettable and exciting moments namin ng sweeter ko with our classmates. There was a time na that we and out classmates or tropa goes to a beach outing somewhere in Cavite. Nung araw na yon, lumipas ang maghapon at nagkaroon kaming lahat ng smooth interactions. Nagtulungan sa pagluluto at salusalong kumain. Kanya-kanyang topic per body and such. Also that day naganap yung mga unexpected na bagay, hindi planado pero parehas kami sigurado na gusto. Kinagabihan, nung umahon na ang ibang classmates namin sa dagat at kaming dalawa na lang yung naiwan ni Marco, my suitor. And we just having our moment, few minutes later, nagkasundo kami ni Marco na gawin namin yung bagay na yon while we're in the seawater. Nakakakaba kasi ang daming tao sa paligid at the same time masaya and thrilling. Buti na lang at gabi kaya hindi masyadong pansin ang ginagawa namin. Binabayo ako ni Marco habang humahampas ang alon habang nakatalikod ako sa kanya. Hindi ko ma-explain pero ang sarap ng experience na yon. After that, ay parang walang nangyari at bumalik na kami sa cottage para tumulong mag-asikaso ng dinner naming lahat. At habang nakain kami ng dinner, ay nagbubulungan kami ni Marco na ang kain namin na yon ay ang main course, pero ang dessert namin ay sa loob ng tent. Meron kaming katabing mga tent para sa mga kaklase namin, pero they are having their moments, drinking some liquor at kantahan. Lingid sa kaalaman nila habang busy sila sa labas ng tent, ay gumagawa na kami ni Marco ng unholy thingy. I don't know what we're thinking that time, pero one thing for sure, we just want to feel the heat of each other's body. As he thrust against me, nakakagawa kami ng slight noises na mas nakakapagpakaba sa akin kasi baka may makahalata. Pero syempre hindi mapigilan, lalo na pag sinasagad ni Marco ang pagbayo sa akin. Hindi ko alam kung pansin na ba ng mga classmates namin yung ginagawa namin o hindi, or nagpapatay mali siya lang sila sa nangyayari. After that, lumabas kami ni Marco ng tent na para uling walang nangyari, acting cool. Tapos nakihalubilo muna kami sa mga classmates namin. After an half hour, we went to the public restroom para makapagbanlaw at makapagpahinga na sana. But at that moment, para kaming na-hypnotize parehas dahil magkasama na kaming naligo. That was our first time taking a shower together. At habang naliligo kami, ay bigla na namang nag-init ang katawan namin ni Marco. At habang nakabukas ang improvised shower, ay todo bayo na naman sa akin Marco. Binuhat at sinandal ako ni Marco sa pader habang binabayo. At hindi pa siya nakontento ay binayo niya rin ako ng patalikod. At habang gumagawa kami ng unholy thing ni Marco, pagka-open ng pinto, there's this random guy na nag-smile, nakakahiya. Narinig niya sigurong 2 tao yung nasa restroom. But then, deadma lang. Iniisip ko kung paano namin nagawa yon. Kinabukasan, habang nasa biyahe kami pa uwi, nagkayayaan pa kaming mag-check-in para makapagpahinga. And again, we felt each other's body. At doon na namin nalabas ang lahat ng bogli namin sa isa't isa ni Marco. Dahil wala nang istorbo, wala nang pwedeng makakita, at talaga solo lang namin ang isa't isa. At the more na kami, mas lalong kong napay-feel yung soul connection namin. As time goes by, his performance gets better day by day. It was fun, crazy, thrilling, and I won't deny masarap siya. Those scenarios really stayed on my mind for 3 days straight.